Magandang araw po sa lahat mga kalapatids. Update ko lang po dito sa amin sobrang napakasama po ng panahon gawa ng bagyong Rolly at sasamahan pa ulit ng isang bagyo. So nakakalungkot po dahil ganun ang mangyayari dito sa amin, nakakatakot. Sa pa nangyari sa atin mga kalapatids, umagang umaga ito yung dadatnan natin sa ating loft. Nakakalungkot yung isa nating breeder, si Borga, ang tatay ng lahat ng mga panlaro natin mga kalapatid, nagkaroon ng problema. Ayan mga kalapatid, duguan. Yan po yung isa nating ibon na si Borga na pang breeding natin mga kalapatids. Ayan mga kalapatids, duguan siya. Siya ay nakipag-away mga kalapatids sa parapol nating ibon na disgrasya pa. Ayan, sobrang dami ng dugo mga kalapatids. So, di ko po na malaya na ngayong umaga pala may tama na sila. So, nakakalungkot kasi maaaring mamatay yung isa kung sakaling naubusan ng dugo. Sa dami po nang naubos ng dugo, ganyan yung nangyari. Ayan mga kalapatids, kawawa naman yung isa nating ibon. Ito siguro yung nakaaway niya. Ayan po kasi may mga dugo. Siguro nag-away sila, ayan. Tumalsik pa yung mga dugo sa yero. Nakakalungkot kasi dahil sa teritoryo, ganun talaga, territorial yung mga ibon natin mga kalapatids, no? So ito yung isang ibon natin. Bali, ito po yung pamparapol nating ibon, okay naman siya. Wala naman masyado, talagang nadami lang po, naargabyadong masyado si Borga, ang foundation cock natin mga kalapatids. So nakakaawa po siya kasi ayan. So bali ngayon ihiwalay po muna natin siya para mas maayos yung kalalagyan niya. Mas mainam sana dito sa flyer loops kasi nakakapag-ikot-ikot siya. Pero nakakaawa si Borga. Ayun mga kalapatid. Siguro po ay natusok siya ng kanyang kuko ng kalaban niya mga kalapatids. So ito po yung panahon sa amin mga kalapatids, maayos naman po. Kaya nga lang sobra pong lakas ng hangin. Di alam kung saan pupunta yung hangin. Ayan po yung sitwasyon namin dito sa Bicol mga kalapatids, no? So mga kalapatids, gusto ko lang pong i-update pala doon sa parapol bird natin. Kunti na lang po para mapuno yung 500 subscriber natin. Ituloy na po yung ating raffle bird mga kalapatids. So ito po yung isa nating ibon. Kita nyo naman po, napakakinis, napakaganda. Siya po yung pampers natin mga kalapatids. Bali anak po siya ni Borga. Yung nandito po yung may tama, ito. Kapatid niya po yung mga champion natin, nasa bloodline niya po yung lahat ng mga nanalo natin mga kalapatids. Ito namang isa si Colson, long distance bird. At ito rin naman si Jana Arden. So ayan po, na naririnig nyo naman yung hampas ng hangin, napakalakas mga kalapatids. So sa ngayon mga kalapatids, pasensya na po kung hindi ako masyado nakakapag-upload dahil gawa rin ng busy sa trabaho mga kalapatids. Pero asahan nyo po na sa sunod na araw mag-upload po tayo. Ayan po mga kalapatids, nasira na yung kapitbahay, yung tabing ng kapitbahay mga kalapatids. So dito naman po sa kabila, update ko yung mga din sa red chick. Ayan, kita nyo naman. So nagpedering na rin po tayo mga kalapatids. So bali ready na rin sila para sa pagbunot. Ngunit di po natin bubunutin gawa ng may bagyo. Kung sakali man pong abutin tayo ng baha mga kalapatids, mas mainam po na buo pa rin yung pakpak nila para kung sakali maaari pa rin silang makalipad at pag okay na ang panahon, ibabalik sila dito sa ating loft. So ayun mga kalapatid, so nakakalungkot man po, ganun po talaga. So sa lahat po ng mga friend natin dyan, mga kaibigan natin dyan dito sa Bicol, ingat po kayong lahat mga kalapatid. At sa Quezon po, at sa Quezon naman po ng mga kalapatids natin, ingat po kayong lahat mga sir. So ngayon po ito po yung gagawin natin. Lalagyan po natin ito na alambre mga kalapatids kasi wala po yung tick screw. Ayan po, naka alambre lang.
kasi mabilisan lang po ito. So pwede pong mabuwal ito. Pwede pong tumalsik yung ating bubong sa ating kalapate. Bali yan po sa gilid, itatali na rin natin. May sobra naman dyan bakal mga kalapate. Itatali po natin siya para kung sakaling lumakas po yung hangin, hindi po mabubuwal yung ating lock. Kung bumahaman po mga kalapatids, siguro ay hindi na sila abutin. Kasi po nung nakaraan mga kalapatids, kita nyo po yung may guhit na yan, ang boundary ng pula tsaka orange, sobra pong umangat pa dyan yung tubig nung nakaraang bagyo. Kaya minabuti po natin iangat itong ating lock mga kalapatids, para double purpose na rin po kung sakaling bumaha at bumagyo mga kalapatids. Ngunit nangangamba lang po ako dito sa ating bubong mga kalapatids, kasi hindi ko po ito napaghandaan na maayos. Kumbaga po mga kalapatids, isa sobra ko pong excitement, ganyan na lang po nagawa ko na bubong. Hindi ko po naayos mga kalapatids. So ayan po, lumalakas na po ang hangin mga kalapatids. So, nakakatakot. Ayan mga kalapatids. Bali po pala itong tabing, yung trapal mga kalapatids, aalisin po natin yan. Okay lang po na mag-flow na lang yung hangin, maglabas loob dito sa ating flyers loop, para maiwasan na rin na mabuwal itong ating loft. Siguro po iramdam din nila yung bagyo na tatama sa atin mga kalapatids, kasi mas malakas po ang pakiramdam nila kumpara kesa sa atin. Ayan, di na rin po tayo nakakapaglinis gawa ng sobrang busy sa trabaho mga kalapatids. So ayan po yung panahon dito sa amin. So ito naman po yung mga young bird natin mga kalapatids. Ayan, kung napapansin nyo, yung dulo ng pakpak nila mga kalapatids is binawasan po natin. Sihika po yan mga kalapatids, kung naaalala nyo, no? So ayan, yung iba po meron din mga putol na, kasi ready for feathering na. Late po tayo nakapag-breed ng ating alagang kalapati, kaya kinakailangan po natin silang i-feathering upang pagdating ng karera ay di malaglag yung mga dulong pakpak nila. So kapag karera na po kasi mga kalapati is ang pinaka may puwersa po na ginagamit nila, yung dulo is yung dulo mga kalapati. Yung tatlong dulo po mga kalapati, yung po yung pumapagaspas ng sobra sa mga ibon natin mga kalapati. Kaya pag singaw po yung pakpak nila, nahihirapan po sila. Upo, uuwi sila, ngunit nahihirapan po sila pagdating na ng uwian, kasi kulang po yung puwersa na ibinubuga ng kanilang pakpak. So ito po yung last batch natin mga kalapatids na ibon na inangat natin sa ating flyers loop. Bali February po ang simula ng South Race Derby namin, training. Yan po yung ibon na last na inangat natin mga kalapatids. So sobrang matapa po nila. Bali hindi na po natin sila ipipendering, dahil pag pinedering pa po natin sila, sobra silang may i-stack sa loft at kukulangin na sa panahon upang lumipad. Sa ngayon po mga kalapatid is aayusin ko muna yung loft at saka yung bahay namin. Tatalian namin yung bubong, lalagyan po namin ng lambre, mga lubid at saka pabigat upang maiwasan yung pagtuklap ng mga yero. Ayun mga kalapatids, bali ang puno po na nasa taas, ayaw ko man putulin, ngunit kinakailangan dahil po sa bagyong Rolly na yan. So sa likod pa po is may mga puno pa. So hanggang dito na lamang po mga kalapatids, at marami pong salamat sa panonood at sa suportang tunay mga kalapatids. Salamat din po pala sa inyong mga sir sa nag-avail ng ating probiotics, at salamat po sa tiwala. At pwede po yan sa manok, sa baboy, sa kalapati, wag po sa tao. So marami pong salamat sa pagtitiwala mga sir. Shout out nga po pala sa mga tunay na sumusuporta sa ating channel mga kalapatids. At marami pong salamat sa inyo. Shout out po sa inyo mga sir.
keep crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility.